بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك. يطيب لي أن أقدم لكم ضيفنا الكريم والمحاضر المتميز الأستاذ نورسام معلوب أنبيل من جمهورية الفلبين. الأستاذ نورسام باحث متميز في الفقه الإسلامي، وهو حاليا في مرحلة الدكتوراه في الفقه بجامعة الملك خالد بأبها في مملكة العربية السعودية. حصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1443 هجري الموافق 2022 ميلادي، وعلى البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، كما أنه عضو مسجل في نقابة الشريعة بالمحكمة العليا في الفلبين، حيث اجتاز الامتحان في عام 2025 ميلادي. Distinguished guest, it is my honor and pleasure to welcome you to this blessed gathering. I am delighted to introduce our esteemed guest and distinguished lecturer, Dr. Norsam Maalop Ambil from the Republic of the Philippines. Mr. Norsam is an accomplished Islamic jurisprudence scholar currently pursuing his PhD in fiqh at King Khalid University in Abha, Saudi Arabia, where he is in a dissertation phase. He earned his master's degree in comparative jurisprudence from the Higher Judicial Institute at Imam Muhammad ibn Saud Islamic University in January 2022, and his bachelor's degree in Sharia with honors from Imam Muhammad ibn Saud Islamic University. He is also a proud member of Sharia's bar of the Supreme Court of the Philippines, having passed examination in 2025. Mga minamahal na bisita, aking karangalan at kasiyahan na tanggapin kayo sa pagtitipon na ito. Lubos kong ikinalulugod na ipakilala sa inyo ang ating pinahahalagahang panauhin at kilalang tagapagturo, si Dr. Norsam Maalop Ambil mula sa Basilan, mula sa Republika ng Pilipinas. Si Ginoong Norsam ay isang kilalang scholar na sa Islamic jurisprudence na kasalukuyang nag-aaral ng PhD sa fiqh sa King Khalid University sa Abha, Saudi Arabia, at nasa dissertation phase na. Nakamit niya ang kanyang master's degree sa comparative jurisprudence mula sa Higher Judicial Institute sa Imam Muhammad ibn Saud Islamic University noong Enero 2022, at ang kanyang bachelor's degree na Sharia na may karangalan mula sa Imam Muhammad ibn Saud Islamic University. Siya rin ay miyembro ng Sharia Bar na Supreme Court ng Pilipinas na pumasa sa pagsusulit noong 2025. Samahan niyo ako sa mainit na pagtanggap sa ating kagalang-galang na tagapagsalita. فليتفضل فضيلتهم مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magbigay lang kayo ng thumbs up pag okay ang boses. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga minamahal naming mga estudyante, mga guro sa pananaliksik ng Islam, ang layunin natin pag-aralan ang Kitabus Siyam sa mga oras na ito upang ihanda ang ating sarili sa nalalapit na buwan ng Ramadan, kung saan ang ating layunin para mas maliwanag sa atin ang lahat ng mga alituntunin nakapaloob sa aklat ng pag-aayuno. So, ang tunay na Muslim dapat maliwanag sa kanya ang lahat ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at may nakikita po tayo na witness natin ang ibang mga kapatiran natin na sumasamba lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ayon sa kanilang kagustuhan. Ito po ay hindi tama. Nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa suratu Al-Fatiha, sila po ay katulad ng mga Nasara. Kumbaga, sumasamba sila sa Diyos na walang ilm, walang kaalaman, kaya naligaw po sila. Kaya ang layunin natin upang ihanda ang ating sarili sa paparating na banal na buwan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Unang-una, tulad ng nabanggit ko kanina, ang papag-aralan natin ngayon, Kitabus Siyam, aklat ng pag-aayuno. So bago tayo dadako kung ano ang sinabi ng may akda, si Sheikh Abu Naja Musa Al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala, siya ang may akda ng Zadul Mustaqni sa madhab ni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kailangan muna natin pag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng asyam o kaya kung tawagin pag-aayuno. Aalamin natin sa dalawang meaning. Una na rito, kung ano ang ibig sabihin sa luga, sa literal na meaning na to. Pangalawa, kung ano ang ibig sabihin sa batas ng Islam, syara. Ano ang paningin ng Islam sa kalima o kaya kung tawagin sa salita as-siyam, pag-aayuno. Unahin natin ang kahulugan nito sa wikang Arabo. As-siyamu lugatan. Sabi ng mga ulama, ng mga scholars natin, ang ibig sabihin ng as-siyam sa wikang Arabo o kaya literal na meaning na ito ay al-imsak wal-kaffu wal-imtina'. Ibig sabihin ito ay pagpipigil o pag-iwas sa isang bagay. Pagpipigil o kaya pagpigil, pag-iwas sa isang bagay. Yuqalu lis-sakit saimun. Sabi nila, sinasabi sa isang taong manahimik, siya ay mag-aayuno. Ang isang tao na manahimik, hindi nagsasalita, siya ay mag-aayuno. Dahil, li'annahu mumtani'un 'anil kalam. Dahil pinipigilan niyang magsalita. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na magsalita. Kaya tinawag siyang saim, mag-aayuno. Ito ang literal meaning ng as-sawm o kaya ang general meaning, ito ang tama, ang tamang term. Ang general meaning ng as-sawm o kaya as-siyam sa pangkalahatan. Tayyib.
Nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Maryam, sa surah Maryam, sinabi ni Maryam alayha salam, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Sabi ni Maria sa surah Maryam, nangako ako sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-aayuno. Inni nadartu lirrahmani sawma. Ang sawma dito, pag-aayuno. Ang ibig sabihin ng sawma dito, pag-aayuno. Sinabi ni Maria, inni nadartu lirrahman. Katotohanan, nangako ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay mag-aayuno. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, falan ukallima al-yawma insiya. Kaya ngayon sabi niya, ako ay nananahimik, hindi ako kumakausap sa mga tao. Ako ay nananahimik, hindi ako kumakausap sa mga tao. So ngayon, alam natin ang saum sa luga, ito ay pagpigil, pag-iwas, o kaya pananahimik. Ngayon, dadako naman tayo sa batas ng Sharia o kaya ng Islam. Anong ibig sabihin ng siyam sa batas ng Sharia? As-siyamu syar'an. Kaya kung tawagin, istilahan. Pero ang pinakamainam na tawagin ang siyam syar'an dahil ito ay nabanggit sa Quran, nabanggit sa hadith, kaya mas mainam na tawagin natin syar'an. Maraming mga definition binanggit ang mga ulama, ang ating mga scholar. Ngunit ang definition o kaya kahulugan na binanggit ni Sheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala sa kanyang aklat na Syarhul Mumti, mas kumbaga ako ay mas kumbaga panatag sa kanyang sinabi. Sabi niya, at-ta'abbudu lillah bil imsaki 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ang ibig sabihin daw ng asyam sa batas ng Islam, ito ay pagpigil sa pagkain, pag-inom, pinipigilan din ang pag-inom, at iba pa na nakakasira sa ating pag-aayuno mula sa madaling araw hanggang sa gabi bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tamaya zahad at ta'rif, kumbaga na mas kumbinsido tayo itong ta'rif na pinili natin o kaya ang definition na pinili natin dahil sa sinabi niya bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang layunin nito, ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating intensyon, kaya mag-aayuno tayo, pinipigilan natin na hindi uminom, hindi kumain mula sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil maraming mga ta'rifat, mga definition, sabi nila, pagpigil sa pagkain o pag-inom mula sa madaling araw hanggang sa gabi. Hindi nila sinama ang at-ta'abbudu lillah. At-ta'abbudu lillah. Dahil kung titingnan natin ang mga ibang relihiyon, may sinasabi sila, ako ay magpasting ngayon araw. O kaya bukas, o kaya kinabukasan. May sinasabi silang ganitong term. Ngunit ang pagkakaiba natin sa kanila, tayo ay may dalisay na intensyon para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malinis ang ating intensyon na ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sila hindi. May mga pumipigil sa pagkain, pag-inom, o kaya anumang nakakasira sa asyam o kaya pag-aayuno, ngunit ang kanilang layunin ito ay para sa diet lamang, para sa kalusugan lamang. Kaya nga ang mga Muslimin, dapat ang kanilang intensyon na sa lahat ng kanilang gawain
lalong-lalo na pagsamba ito ay dapat para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para magkaroon sila ng gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Okay. Pangalawa dito sa introduction, al-adillatu ala masyru'iyatihi. Mga patunay o mga dalil na ito ay inobliga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan malaman ng isang Muslim tunay na mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala itong pag-aayuno na inobliga, inutos sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang patunay natin? Nabanggit sa banal na Quran, sa kitab ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at ang iba pang mga dalil babanggitin natin mamaya insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Ang dalil mula sa Quran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabanggit sa Surah Al-Baqarah, verse 183. Tinawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga alipin. Sabi niya, o kayong mga mananampalataya, ya ayyuhalladhina amanu, inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aayuno sa inyo. Kutiba alaykumus siyam, inutos. Ibig sabihin, inobliga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya sa kanya. Gaya ng pag-utos nito sa mga nauna sa inyo. Ibig sabihin, itong siyam, nagawa na pala ng mga unang nation na nauna sa atin. May mga pag-aayuno din sila. Pero ang pamamaraan, may kanyang-kanyang pamamaraan lamang. Ngunit, itong siyam, hindi ito bago. Ibig sabihin, nautusan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga nauna sa atin, mga unang nation. Sa panahon ni Abraham alayhis salam, Isa alayhis salam, lahat ng mga propeta, may mga pag-aayuno sila. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, upang kayo ay magiging matatakutin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matatakutin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Okay. Maliwanag na itong pag-aayuno sa aya na nabanggit natin kanina, ito ay inobliga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin na nananampalataya sa kanya. Tayyib. Nabanggit din sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mula kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati Jibril alaihi salam. Tayyib, wa fihi mal Islam. Qal al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakatal mafruḍah wa tasuma Ramadan. Nabanggit sa hadis na ito o kaya sunnah, turo ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay bahagi ng pagiging Muslim. Kapag Muslim ang isang tao, dapat mag-aayuno dahil nabanggit sa Quran, inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din sa hadith. Nabanggit dito, isang bahagi ng pagiging Muslim. Kapag hindi mag-aayuno ang isang Muslim, ang isang tao, hindi kabilang sa mga Muslimin. Hindi kabilang sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga pananaw ang mga ulama dito. Ngunit, ayon sa hadith, wa tasuma Ramadan, ang pag-aayuno daw, ito ay bahagi ng pagiging Muslim. Tayyib. Pangatlong dalil, al-ijma', consensus. Muna'akidun ala masyru'iyatihi.
ang pag-aayuno daw nagkakaisa ang mga ulama na ang pag-aayuno ay isang tungkulin o kaya obligasyon ng isang Muslim. Inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo. At ang kanyang sugo ang ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Tayyib. Mga minamahal, sa pananampalatayang Islam, nabanggit natin kanina, kung anong ibig sabihin ng asyam sa lugatan, sa wikang Arabo, at ganoon din sa batas ng Islam, at nabanggit din natin ang mga adilla o kaya mga patunay na ito ay inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin na mananampalataya sa kanya. Tayyib. Kitabus Siyam. Kitabus Siyam, ibig sabihin aklat ng siyam at ang lahat ng napapaloob nito. Ibig sabihin ang mga sinabi ng may akda, lahat min awwal, mula sa simula hanggang sa dulo, kung tawagin ito ay kitab. Okay? At ang napapaloob nito, ang mga tungkol sa siyam, ibig sabihin ito ay kung pagsamahin natin, kitabus siyam. Okay. Tayyib. Qaulul muallif rahimahullahu ta'ala, yajibu sawmu Ramadan biru'yati hilalihi. Okay. Sinabi ng may akda, kumbaga, kailan nagsisimula ang obligadong pag-aayuno? Ang tanong dito, kailan nagsisimula ang obligadong pag-aayuno? Okay. Nabanggit ng may akda, sabi niya, ihajibu sawmu Ramadan biru'yati hilalihi. Obligado ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan kapag nakita daw ang bagong buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, ang pag-aayuno, bago ito inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, kailangan makita muna ang bagong buwan ng Ramadan. Hindi ba ninyo napansin na may mga kamag-anak tayo, may mga kaibigan tayo, may mga kaisang lugar tayo na umaasa sila sa hisabul falaki, kung saan binibilang nila ang buwan. Ang pagkaakala nila, ang mga ulama hindi marunong dito. Sabi nila, ngayong katapusan, sabi nila, kumbaga na ika-30 araw ng Sha'ban. Kaya bukas, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, makita man ang buwan o hindi, kailangan mag-aayuno na tayo. Ito ay hindi tama. Ito ay labag sa utos ng ating mahal na propeta. Hindi sumang-ayon sa turo ng ating mahal na propeta. Okay? Kailangan ang pag-aayuno na nakabase, kumbaga nakasalalay sa buwan. Pag nakita na ang buwan, ito ay obligado na ang mag-ayuno ng bawat isa sa atin. Tayyib. Wahada bil ijma'. Sabi ng mga ulama, ito ay consensus. Magkaisa ang mga ulama dito. Kapag nakita na ang buwan, yalzamu lil jami' as-sawm. Kumbaga, obligado na sa lahat ang mag-ayuno. Ano ang dalil nila? Nabanggit sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Okay? Kapag nakita na ang bagong buwan ng Ramadan, dapat nang magsimula mag-ayuno ang lahat. Tulad ng nabanggit sa hadith, mag-ayuno kayo kapag nakita ninyo ang bagong buwan ng Ramadan. Okay, klaro ang hadith. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Klaro, malinaw ang hadith na ang pag-aayuno dapat nakasalalay sa buwan, pagkita ng buwan ng Ramadan, ng bagong buwan ng Ramadan. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, فإن لم يرى مع السحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين.
Okay. Sinabi ng may akda, kung ang langit, halimbawa tayo, di ba napatunayan natin, nasaksihan natin kapag malapit na ang buwan ng Ramadan, at sa halimbawa, itong buwan na Sha'ban, pag umabot na tayo sa 29 days sa buwan ng Sha'ban, sunnat sa mga Muslimin na pumunta sa lugar na kung saan mas madali nilang tingnan ang bagong buwan ng Ramadan, di ba? Sinabi ng may akda, kung ang langit ay malinaw, fa in lam yura ma'a sahwi laylatas 30, kung ang langit daw ay malinaw sa ika-30 gabi ng buwan ng Sha'ban, ngunit hindi nakita ang buwan, lam yura, hindi nakita ang buwan, hindi mo na mag-ayuno. Hindi mo na mag-ayuno. Ibig sabihin, ang mga tao dito, hindi mo na mag-ayuno. Sa madhab ng Hanabila, sa pananaw ng Hanabila, ang araw na yun, ito ay araw ng pag-alinlangan, yawmus shak. Pag-alinlangan, kumbaga, nagdalawang isip sila na Ramadan na ba o hindi. Kumbaga, hindi sila sigurado. Kaya nga sabi nila, itong araw na to, hindi muna tayo mag-ayuno dahil malinaw ang langit, walang alikabok, walang ulap, tapos tinignan natin ang langit, hindi natin nakita ang buwan, kaya hindi muna tayo mag-ayuno sa kinabukasan. Ibig sabihin, kailangan natin kumbaga ikumpleto ang buwan ng Sha'ban na 30 days. Ipaabot natin ang buwan ng Sha'ban at 30 days. Dahil ang buwan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, imma 29 days o kaya 30 araw. Dalawa lang ang buwan. Walang 28, walang 31, ngunit ang buwan 29 days o kaya 30 days. Pero nakikita natin sa kalendar ng Gregorian calendar, may 28, may 31, may 29, pero sa Islam hindi. Dahil maliwanag ito, nabanggit sa hadith na 29 o kaya 30 days. So anong gagawin natin kapag hindi nakita ang bagong buwan? Tapos maliwanag ang langit, walang ulap, walang alikabok, talagang maliwanag. Okay? Sabi ng mga ulama, ikmalu iddati Sha'ban 30 yawman. Kailangan ikumpleto ang buwan ng Sha'ban, gagawin ito ng 30 araw. Wa hadha bil ijma'. Bil ijma', magkaisa lahat dito ang mga ulama. Ngunit ang pananaw ng Hanabila, kaya hindi sila mag-ayuno sa araw na ito, dahil sabi nila yawmus shak, araw ng pag-aalinlangan. Araw ng pag-aalinlangan. Ngunit ang jumhur, karamihan ng mga scholar, sabi nila, hindi, wala. Kasi sabi nila na hindi nakita ang buwan, maliwanag naman ang langit, so wala tayong problema. Ibig sabihin, malinaw sa atin, hindi pa pumasok ang buwan ng Ramadan. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in hala dunahu ghaymun aw qatarun fa dhahirul madhhabi yajibu sawmuhu. Intabihu li hadal kalam. Kailangan intindihin niyo ng mabuti ang sinabi ng may akda dahil murtabit sa kanyang sinabi na unang nabasa natin. Murtabit, may connection siya. Sabi ng may akda, kung ang langit, sabi niya, kung ang langit daw ay nababalot ng ulap, ibig sabihin, wa in hala dunahu ghaymun, nababalot ng ulap, makapal ang ulap, aw qatarun, aw maalikabok, sa dahilang hindi nakita ang buwan ng Ramadan, hindi nakita ang bagong buwan ng Ramadan. Ang pananaw ng madhab ng Hanbali,
ay kailangan mag-ayuno sa susunod na araw bilang pag-iingat. Sabi nila, fadhahirul madhab, yajibu sawmuhu. Sabi nila, ang pananaw ng madhab ng Hanbali, itong kitab kasi binabasa natin, madhab ng Hanbali. Ngunit, kung may nakita tayong ibang pananaw na mas mainam, mas klaro ang kanilang mga batayan, ang kanilang mga dalil, hindi tayo mag-stick sa sinabi ng may akda. Kukunin natin ang ibang pananaw biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Okay. Ang pananaw daw ng madhab ng Hanbali, kailangan mag-ayuno na bilang pag-iingat. Yajibu sawmuhu bilang pag-iingat. Okay? Ano ang dalil nila? Ang dalil nila, nabanggit sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung nakita nyo ang bagong buwan ng Ramadan, mag-ayuno na kayo. Okay? Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, at kung nakita nyo naman ang bagong buwan ng Shawwal, ibig sabihin, tumigil na kayo sa pag-ayuno, mag-Eid na kayo. Okay, ang point dito, fa in ghumma alaykum, kapag hindi maliwanag, maulap, tulad ng nabanggit natin kanina, wa in hala dunahu ghaymun aw qatarun, maulap, may alikabok, may sagabal, halimbawa ulan, okay? Sabi ng ating mahal na propeta, fakdurula. Ibig sabihin, sabi nila ang fakdurula, gagawin nyo itong buwan ng Sha'ban, 29 lang. Diba? Huwag nyong ikompleto ang buwan ng Sha'ban, gagawin nyo lang itong 29 at kinabukasan kailangan nyong mag-ayuno. Okay? Bakit? Ano ang dalil nila? Yung dalil nila, fakdurullah, dito hindi magkaisa ang mga scholars natin dahil sa kanilang mga ijtihad. Fakdurullah, sabi nila, dayyiku alayhil idda. Ibig sabihin, ang dayyiku, paikliin ang bilangan. Kung ang bilangan ng buwan 29 to 30, gagawin nyo lang ng 29. Huwag nyong ipasakto sa 30. Okay. Tayyib. Ang unang pananaw, ang unang sinabi natin kanina, sinabi ng may akda, sabi niya, yajibu sawmu Ramadan biru'yati hilalihi, fa in lam yura ma'a sahwi laylat ath-thalathin asbahu muftirin. Di ba dito? Kapag ang langit malinaw daw, tapos hindi nakita ang buwan, malinaw, walang ulap, walang alikabok, walang sagabal sa langit, dahilan hindi makita ang buwan, sabi nila, ikompleto nyo ang buwan ng Sha'ban, gagawin nyong 30 days. Tapos kinabukasan, kahit hindi makita ang buwan, pwede na kayong mag-ayuno. Okay, ito ang unang sinabi ng may akda. O kaya ang kanilang pananaw dito ay maliwanag. At magkaisa dito ang lahat ng mga scholar dahil maliwanag. Ngunit, magkaiba lang ang kanilang pananaw kung ano ang tawag sa araw na yon. Sa Indal Hanabila, sabi nila kaya hindi kami mag-ayuno, ito ay araw ng pag-alinlangan. Day of doubt, magdalawang isip sila. Ngunit dito, nung tiningnan nila ang buwan, ngunit ang sitwasyon may ulap, at saka malakas ang alikabok o kaya ulan, dahilan hindi nakita ang bagong buwan ng Ramadan, sabi nila, yajibu sawmuhu. Anong dalil nila? Ito, fakdurullah. Fakdurullah, hindi nyo nakita ang buwan dahil maulap, kailangan nyo ipaikli ang bilangan. Huwag nyong ipasakto sa 30 days. Kailangan 29 lang, sa kinabukasan
mag-ayuno na kayo. Okay? Ano pang illa o kaya dahilan ng mga Hanabila? Bakit sila mag-ayuno? Dahil sabi nila, kapag walang ulap, kapag walang alikabok, kapag walang ulan, maaari makita ang buwan. O kaya sabi nila, ihtiyatan nasum hadal yawm. Para sigurado, sabi nila, kailangan natin mag-ayuno itong araw. Okay. At saka may mga dalil din sila. Tayyib. Pangalawang dalil nila, sabi nila, annahu marwiyun an jam'in minas sahaba minhum Ibnu Umar rawi al-hadith. Ito ay gawain daw ito ng mga sahaba na kapag may ulap, hindi klaro ang langit, may makapal ang ulap halimbawa o kaya may ulan, may alikabok, gawain daw ng mga sahaba na ito ay kailangan nilang mag-ayuno. Dahil si Ibnu Umar, ginawa niya yon at saka siya pa ang narrator ng hadith. Ibig sabihin, siya ang nagsalaysay ng hadith, mas maunawaan niya ang hadith, kaya ginawa niya ang ganitong sitwasyon. Okay? Kaya ito ang pananaw ng Hanabila. Ito sabi nila, ang qaul ni Ibnu Umar qawi dahil sabi nila itong hadith si Ibnu Umar mismo ang nagsalaysay at ang ginawa niya kapag maulap ang langit, mag-ayuno siya sa kinabukasan. Tayyib. Sinabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, "Lian asuma yawman min Sha'ban ahabbu ilayya min an uftira yawman min Ramadan." Sinabi ni Aisha, mas gusto ko pang mag-ayuno ng isang araw sa buwan ng Sha'ban bilang pag-iingat. Ito talaga ang dahilan ng mga Hanabila, bilang pag-iingat. May ihtiyat sila. May pag-iingat sila lalong-lalo na sa ibada kaysa makaligtaan ang isang araw ng Ramadan. So kung titingnan mo, itong dalil nila, talagang malakas. Malakas. Pero itong pananaw, siguro mga ninuno natin, yung mga nauna sa atin, mga ninuno natin, yung mga kung sabihin natin na batang 90s, 80s, mga ganon. Dahil kulang pa ang ating mga ulama. Tayyib, ar-riwayatu thaniya an Ahmad, ang ikalawang pananaw, may ibang pananaw dito ha. Sabi nila, annahu la yajibu sawm hadal yawm. Hindi daw obligado ang pag-aayuno sa araw na ito. Hindi daw obligato, hindi daw obligado. Wa annahu huwa yawmus sabt. Itong araw na ito, sabi nila, araw ng pag-aalinlangan, day of doubt. Kaya hindi pwedeng mag-ayuno. Sabi nila, magdalawang isip tayo, makapal ang ulap, matindi ang alikabok, may ulan, makulimlim, sabi nila, mga ganon. Sabi nila, kaya hindi tayo sigurado kung nakita ba ang buwan o hindi. Ito ang pananaw ng karamihan ng mga ulama, jumhurul ulama, min al-Hanafiyya wa Shafi'iyya wal Malikiyya. Ito ang kanilang pananaw. Pero ang Hanabila hindi. Sabi nila, maaaring makita ang buwan. Maaari. Pero itong jumhur, hindi. Sabi nila, hindi. Tayo ay magdalawang isip. Kaya huwag mo nang mag-aayuno. Ito ang pinili ni Ibnu Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kasama si Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Taymiyyah rahimahullah, la yustahabbu sawmuhu. Sabi ni Ibnu Taymiyyah, hindi o not recommended ang pag-ayuno dito. Hindi magiging sunnah. Hindi ipinag-uutos. Kumbaga Ibnu Taymiyyah rahimahullah, kung may mag-aayuno, khilafus sunnah, parang ganon. Hindi niya
kumbaga hindi siya nakasama sa tarika ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kung titingnan natin ang kanyang pananaw, kung may mag-aayuno, tinatanggap ang kanyang siyam, ngunit khilafus sunnah. Tayyib. Pero ang sinabi ni Ibn bin Baz at saka Ibn Uthaymin, yahrumu sawmuhu. Haram daw o kaya ipinagbabawal ang pag-aayuno sa araw na yun. Hindi pwede. Wahada huwa as-sawab biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ito ang kumbaga sabihin natin na malapit sa dalil. Malapit sa dalil dahil ang pananaw ni Ibn Umar, kahit gawain niya ito, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Zadil Ma'ad lahu ijabat ala fi'li Ibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma. May mga sagot si Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, pero sa ganitong lecture, hindi nararapat na banggitin ang mga ganitong ijabat o kaya mga ganitong sagot. Pero ang sa atin lang, itong basic na ang ganitong masala, may dalawang pananaw ang mga ulama. Pananaw ng Hanabila, wajib ang mag-ayuno. Ang pananaw ng Jumhur, hindi wajib. So ang pinili natin ang pananaw ng Jumhur. Rahimahumullahu ajma'in. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in ru'iya naharan fahuwa lillaylatil muqbilah. Tayyib. Kung ang bagong buwan ay nakita sa araw, halimbawa, itong araw, ika-29 sa buwan ng Sha'ban. So, ang kadalasan, usually, ang ating pananaw, kapag umabot na sa ika-29 days sa buwan ng Sha'ban, kailangan talaga magkita ng buwan, paglubog ng araw. So, sabi ng muallif, sabi ng may akda, sabi niya, kapag nakita sa araw na yun, pwede sa umaga, pwede sa tanghali, okay? Fahuwa lillaylatil muqbilah. Ito ay para sa susunod na gabi. Hindi sa nakaraang gabi. Ako rin nagtataka nung unang basa ko dito, nung kami pa ay nag-aral sa Baccalaureus, sa College of Law, sa Jamiatul Imam, bakit? Anong silbi na itong kaul na dapat banggitin sa mga kutob? Dahil maliwanag naman sa atin, kapag sa araw, walang hindi, kumbaga, hindi ito kabilang sa sa palatandaan na ito ay bagong buwan. Dahil maliwanag sa atin, ang bagong buwan, talagang hindi makita sa araw. Hindi makita sa araw, napakaliit. Tayyib. Pero, binanggit ni Sheikh Zakaria Al-Ansari, fi Sharhil Bahja, sabi niya, wal muradu bima dhukir. Ang ibig sabihin ng nabanggit, sabi niya, min annahu lil mustaqbala daf'un ma qila innahu aw inna ru'yatahu takunu lil lailatil madiyah. Sabi niya, subhanallah, kailangan palawakin talaga ang pagbabasa at saka yung pag-aaral. Sabi niya, ang ibig sabihin ng nabanggit, yung nabanggit natin kanina, wa in ru'ya naharan fa huwa lil lailatil muqbilah, ang ibig sabihin, sabi niya, ito ay para sa susunod na gabi, ay upang pabulaanan ang mga ulama na nagsasabi kapag nakita daw ang buwan sa araw, ito ay sa gabing nakalipas. Para pabulaanan. Kasi may mga ulama, kahit sa madhab ng Hanabila, sabi nila ito ay sa gabing nakalipas. Kailangan mag-ayuno na bukas. Okay? Kailangan mag-ayuno na bukas. Kaya nabanggit ng mga Hanabila, sabi nila hindi. Hindi. Tingnan mo kung anong sinabi ni Imam Bukhari rahimahullah. Fala athara li ru'yatil hilali naharan. Kahit nakita pa man ito
walang athar. Ibig sabihin na hindi pa Ramadan. Itong araw na ito, hindi pa Ramadan. Bukas pa ang Ramadan dahil fahuwa lil lailatil mukbila. Itong buwan para sa susunod na gabi. Ang unang pananaw, pananaw ng mga ulama, sabi nila, kapag nakita daw sa araw, fahuwa lil lailatil madiyah, para sa araw na nakalipas. Itong araw, sabi nila, Ramadan na, ngunit hindi lang tayo, kumbaga, hindi lang tayo na-inform. Hindi lang natin nakita. Kumbaga, kailangan natin magkaba kung ganun. Dahil hindi tayo nakapag-sahur o kaya na kumain tayo kaninang umaga. So ngayon lang natin nakita. Ramadan na pala. So sinabi ni Imam Bukhari rahimahullah, fala athara li ru'yatil hilal naharan. Walang bisa kapag nakita ito sa araw. Wa innama yu'tamadu birru'ya ba'da al-ghurub. Ang binibilang lamang ay ang pagkakita pagkatapos ng paglubog ng araw. Sinabi ni Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kaya pag nakita ito sa araw, ito ay walang epekto na banggit sa kitab Kashaful Qina' ni Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Wa ala hadha, itong syarh na banggit sa syarh ni Sheikh Sa'qub hafidhahullah, wa ala hadha falau anna an-nasa ra'u al-hilala fi nahari at-tasi wal 20 fa inna ash-shahra yu'tabaru 29 yawman wa ya'tabiruna bi hadhihi ar-ru'ya anna ghadan awwalu ayyami Ramadan. Sabi niya, dahil dito, kung nakita ng mga tao ang bagong buwan ng Ramadan sa araw ng ika-29 ng Sha'ban, ang buwan ay tinuturing na may 29. 29 lang ang buwan. Kaya kinabukasan, kapasok na ang Ramadan. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa idha ra'ahu ahlu baladin laziman nasa kullahum as-sawm. Okay. Sinabi ng may akda, kung ang buwan daw ay nakita sa isang lupain, wa idha ra'ahu ahlu baladin, sa isang lupain, sa isang lugar, sabihin natin sa isang lugar, sa pamamagitan na ito, itinuturing na wasto para sa ibang mga bansa. Ibig sabihin, maging obligado ang ibang bansa, kahit saan man sa mundo, na kailangan silang mag-ayuno. Kaya sinabi ng muallif, laziman nasa kullahum as-sawm. Nagiging obligasyon ito para sa lahat. Dahil nakita na ang bagong buwan. Ito ang ta'lil nila, ito ang dahilan nila, ito ang kumbaga ang dalil nila. Dahil nakita na ang buwan, kailangan mag-ayuno na. Kumbaga gamitin natin ng imagination, ha. Ang fiqh kasi kailangan malakas ang imagination natin. Kasi ang fiqh parang mga cases din. Pag sabihin natin sa mga sharia lawyer, sa mga civil lawyer, parang cases. Kailangan magbasa ka ng case tapos kumbaga mag-analyze ka. Okay. Halimbawa, sabihin natin na situational na nangyayari. Halimbawa, nakita ang buwan sa Pilipinas. Sa pananaw ng Hanabila, kapag nakita ang buwan sa Pilipinas, tapos alam ng taga Saudi Arabia, alam ng taga Kuwait, alam ng taga Singapore, alam ng taga Bahrain, wajib silang mag-ayuno. Wajib. Dahil ang basihan ng Hanabila, nakita na ang buwan. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mag-ayuno kayo kung nakita niyo ang bagong buwan at tumigil kayo kapag nakita niyo ang bagong buwan ng Syawal. So sabi nila,
malakas na dalil ang bagong buwan ay nakita, fayajibu sawmuhu. Kailangan mag-ayuno na. Tayyib. Wal khitabu li jami'il ummah. Sabi nila dito, ang panawagan, sabi nila, ito ay para sa buong ummah, sa lahat ng tao, sa lahat ng muslimin, sa lahat ng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan mag-ayuno. Okay. Ito ang unang pananaw, madhab ng Hanabila. Tayyib. Al-qawlu tsani fil mas'ala, may ibang pananaw, wa huwa madhabul jumhur. Okay? Madhabul jumhur. Sabi nila, ang mu'tabar, ang binibilang dito, wa innama likulli dawlatin lahum ru'ya. Likulli dawla lahum ru'ya. Ang bawat bansa daw, sabi nila, ang binibilang dito, ang bawat bansa, sabi nila, may sariling paningin. Okay? May sariling paningin. Pagmamasid sa buwan. At may kasanayan sila. May mga gawain sila. Halimbawa, nakita sa Saudi Arabia, hindi pwedeng mag-ayuno ang nasa Kuwait. Nakita sa Pilipinas, hindi pwedeng mag-ayuno ang nasa Malaysia, halimbawa. Ang nasa Thailand, hindi pwede. Itong pangalawang pananaw. At ito lang ang nabanggit ng BARM nung may summit sila. Ngunit may isang pananaw na tama at ito ang kumbaga kasanayan natin at ito ang kumbaga kinukuha ng mga ulama sa panahon natin. At ito ang sinangayunan ng karamihan ng mga hukam, ng mga gobyerno tulad ng BARM, tulad ng gobyerno ng Saudi Arabia, Egypt, Kuwait. Ito ang sinangayunan nila. Al-qawlu thalith fil mas'ala, qawlu Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa huwa madhabun 'inda Syafi'iyya. Sabi nila, sabi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, أن المعتبر في ذلك هو اختلاف المطالع واتفاقها فما تروي في بلد فإنه يجب عليهم الصوم وعلى من يوافقهم في المطلع وليس على هذا العمل كذلك. Sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ang dapat isaalang-alang, ang tungkol dito, ang pagkakaiba o pagkakasundo ng mga pagsikat ng araw o paglitaw ng araw, paglitaw ng buwan, pagsikat ng buwan, paglubog ng araw, kumbaga ang oras. Kung parehas ang ating oras, halimbawa tayo ay nasa Pilipinas, tapos ang Pilipinas, ang kaparehas niyang oras, Malaysia, Singapore, Thailand, halimbawa lang ha. Kapag nakita ito sa ibang bansa, halimbawa sa Malaysia, ang Malaysia wajib mag-ayuno, di ba? Tapos wajib din sa lahat ng bansa na kaparehas nito ang oras. Halimbawa Pilipinas, kaparehas ang oras ang Malaysia, ang Singapore, Brunei, wajib sa kanila ang mag-ayuno. Ito talaga ang pinakamalakas na pananaw. At nung ako ay sumubaybay sa summit ng BARM, hindi nila nabanggit ang ganitong kumbaga ang ikatlong pananaw ng mga ulama at ito ang kanilang madhab. Subhanallah. Ang tunay na madhab na kumbaga sinangayunan ng BARM, hindi nila nabanggit. Ang nabanggit lang nila, likulli dawla lahum ru'ya. Wahada gayru, kumbaga pagpalagay natin na hindi ito tama dahil ang ikatlong pananaw sinang-ayunan ng mga hukam. Tabannaha al-hakim, sinang-ayunan. Ang mga hukam may order dito. Kaya sa ating mga scholars, okay, teka lang ha. Kaya sa ating mga scholars, kasi ang itong mas'ala may kanya-kanyang dalil at sabi ng mga ulama ito ay minal masail ijtihadiyya qawiyya.
kumbaga malakas na may ijtihad ang mga ulama dito, malakas ang kanilang ijtihad. Ang bawat qaul may malakas na dalil. Unang pananaw ni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, malakas. Pangalawang pananaw, madhabul jumhur, malakas. Itong pananaw ni Ibn Taymiyyah, wa huwa qaulun 'inda Shafi'iyyah, malakas din. Kaya sa ating mga mag-aaral, ganon din sa mga tagapakinig natin, mga kababayan natin na tagapakinig, madalas nagtatanong sa atin, mga estudyante natin, kailangan natin maghintay sa mga ulama. Kailangan natin maghihintay kung ano ang, kumbaga, kaul na pinili ng mga ulama, kung ano ang pananaw at pinili ng mga ulama. Lalong-lalo na sa usaping masail ijtihadiyah, wa yatabannahul hakim, at saka sinang-ayunan ng mga hukam, ng government. Kailangan natin sumunod dito para maiwasan natin ang pagkawatak-watak. Okay? Kaya ang rajih dito, kung ano ang sinang-ayunan ng hukam, ng government, iyon ang tama. Iyon ang tama. Halimbawa, ang sinang-ayunan ng BARM, halimbawa, kumbaga sa atin, wa idha ra'ahu ahlu baladin lazim an-nasa kullahum as-sawm, itong kaul, wala tayong magawa. Wala tayong magawa. Dahil ang masail dito, ang akwal dito, minal masail ijtihadiyah, saig. Kumbaga ito ay malakas. Malakas, may kanya-kanyang dalil na malakas. Ngunit kung titingnan mo sa tunay na nangyayari sa atin, ang malakas talaga itong al-qaul thalith, pananaw ni Ibn Taymiyyah at madhab ng Shafi'iyyah. Okay? Ay mag-ingat tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Huwag nating sabihin na kung may mga masail, kung may mga katanungan na sa halimbawa natin sa FB, sa social media, hintayin muna natin ang mga ulama, pero uunahin ko na ang sa akin. Itong aking pananaw. Hindi pwede. Walang ganon sa relihiyon ng Islam. Huwag tayong makisawsaw na wala tayong ilm. Kulang ang ating kaalaman. Ang taong hindi nakagraduate sa halimbawa sa Western education, maaari bang magturo sa eskwelahan? Hindi. Pero pag relihiyon ang pinag-uusapan, kahit walang natapos, tahduriya, grade 4, thanawi, kulliya, makipaglaban sa mga doctorate, hindi nila alam ang mga doctorate na kapag tapos, lalong-lalo sa usapin fiqh, subhanallah, malalim ang kanilang binabasa. 5,000 pages, 10,000 pages sa loob ng 4 na taon. Hindi basta-basta. Ibig sabihin, ang inyong kaalaman, hindi imposible. Alam ng mga doktor, alam ng mga magister, na yung may mataas na antas ang kanilang pinag-aralan. Kailangan may tayo dito, may respeto. Kung Western education na malaki ang ating respeto, mas respetohin natin ang ating relihiyon. Maliwanag mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay naman dyan, heart naman dyan, o kaya like. Toy. Sana ba tayo? Okay. Qaulul mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yusamu bi ru'yati adlin. Sabi ng may akda, at ang pag-aayuno ay magsisimula sa pamamagitan ng pagkita o kaya pagsaksi ng isang mapagkatiwalaang tao. Bi ru'yati adlin. Kapag ang tao hindi mapagkatiwalaan, halimbawa, sabi niya, nakita ko ang buwan, tapos nagmamama siya. Alam naman natin ang mama, ito ay makasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naninigarilyo, makasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede ba natin tawagin adil? Sa ating generation, mahirap talaga pumili ng adil. Subhanallah. Mahirap. Kaya, basahin natin kung ano ang pananaw ng mga ulama o kaya anong kahulugan ng mga ulama, binigay ng mga ulama sa tinatawag nilang al-adl. Sabi nila, huwa man hafadha 'ala al-wajibat wa taraka al-kaba'ir wa lam yusirra 'ala as-saga'ir. Sabi nila,
ang pagiging matuwid daw, ang pagiging mapagkatiwalaan, ang adil, ay ang taong tumutupad sa mga obligasyon, sa mga wajibat na inobliga sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iniiwasan niya ang malalaking kasalanan, kabairid dhunub, at hindi nagpapatuloy sa paggagawa ng maliliit na kasalanan. Yon ang ibig sabihin ng al-adl. So ngayon, mahirap talaga. Mahirap. May mga ulama, ayon sa kanilang pananaw, naninigarilyo. Sa nakalipas na taon, may mga ulama na nagmamama, gumagamit ng mama. Subhanallah. Saan tayo magtiwala sa mga ganitong sa mga ganitong pag-uugali, sa mga ganitong sitwasyon? Kaya dapat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang guro, talagang dapat ang yung mga gawain model, yung kudwa, magiging kudwa ka, model sa mga tao. Kasi ikaw ang tinitingala nila. Kumbaga nakatuon ang kanilang paningin sa'yo. Kaya dapat mag-ingat sa ating mga galawan, sa ating mga gawain, sa ating mga anumang bagay na ikakasira ng ating reputasyon. So, hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang usapan natin, mga kapatid, 1 oras ang lecture, tapos 30 minutes ang open forum. Ngunit, unang-una sa open forum, dapat ang tanong sa subject lang. Kung may mga ibang tanong kayo na gustong itanong, pwede. Pero, halimbawa, hindi natin alam o kaya hindi natin agad-agad na masagot, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa susunod na muhadara, pwede natin isagot ang inyong mga katanungan. Tafaddalu ya shabab, tafaddalu. Saan ang ating moderator? Paki-start. Sheikh? Tafaddal. Kung may mga tanong sila. Sino po ang may mga katanungan? Pwede na po kayong magtanong ngayon. At kung nahihiya man, pwede kayong mag-comment sa comment section at babasahin namin siya. Sige.